Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 12:4-5. For just as in one body, we have many members, and all the members do not have the same function. So we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. Amen. So itong verse na ito, isa sa pinakamagandang definition ng kung ano ang church. Yan. So dito binabanggit niya ang isang magandang, hindi naman definition lang, kundi isang magandang pagsasalarawan kung ano ang church. At una-una, siyempre pag sinabi nating church, ang ginagamit nating Tagalog ay ekklesia. Ekklesia sa Tagalog na hinawig natin sa Greek word na ang church ay ekklesia. At ang iba naman, siyempre, mas tinagalog nila, iglesia. Wala naman masyadong problema yon. Kasi ang Biblia naman ay kailangan ng mga salita o mga kataga para i-identify mo yung mga bagay-bagay dyan. So, hindi naman masyadong problema yun. Kaya lang ang malaking problema, maraming tao ang hindi naiintindihan kung ano ang church o kung ano ang ekklesia. So, yan ang isang problema ngayon. At marami pa rin ang humahawak sa konsepto na ang church ay lugar. Lugar na kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama para sambahin ng Diyos. So yun pa rin ang konsepto ng mga tao na katulad sa mga denomination, mga relihiyon, mga kung ano-ano. Sa kanila malaking bagay yung lugar na kung saan sila ay nagsasama-sama. Kaya mapapansin nyo sa mundo ngayon, yung mga lugar ng pulungan ng mga iba't ibang grupo, merong mga kanya-kanyang identity. Kasi meron silang malalim na konsepto tungkol sa lugar. At ang isa pa malaking problema, umabot sa karamihan na ang lugar na kung saan sila nagsasama-sama, yan ang church. So yan yung malalim na impression na dinala sa atin ng relihiyon. Na kapag church, yan ay lugar. At yan ang lugar na kung saan nagsasama-sama ang mga believer. Parang templo sa Old Testament. Yun. Siguro yung concept na ganyan ay nakuha din sa Biblia, sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, mayroong physical na templo na talagang tinayo yan. At pagdating sa New Testament, yung concept na yan ay umabot. Umabot sa mga tao. Yan ay inadapt nila. Pero alam naman natin, ang church, hindi naman talaga ganyan. Ang church ay mga tao na nagsasama-sama, ng mga believer na nagpupulong, yan ang church. Regardless of saan lugar. So minsan, nagtanong ako sa isang medyo marunong naman sa Biblia, ano bang ibig sabihin ng church? Sinagot niya ako, church, mga tao yan na nagsasama-sama. At yan ay mga believer. Yan church ay mga believer. Nagulat ako, marunong ito. Tumutugma yung kanyang kaalaman sa Biblia. Sabagat yun din talaga ang nasa Biblia, mga tao yan. Sabi ko, tama naman. Okay. Kaya lang, kalaunan, biglang nagsalita ng tungkol sa church at dumaplis. Dumaplis yung kanyang salita dun sa kung ano ang sinasabi niyang ekklesia. So ano ba ibig sabihin nito? Sabi niya sa akin, kayo ba? Saan ba ang church ninyo? So ganun ang pagkatanong. Nagulat ako.
Pag sinabi mong saan, ang ibig mong sabihin, ang church ay isang lugar. So, una, tama na yung sinabi, mga tao. Pero nung nagtanong, lumabas pa rin yung konsepto. Napakalalim ng konsepto na naihasik. Na hindi siya kayang itaboy ng katotohanan. Andun pa din. Saan ba kayo nagsasama-sama? Saan ba yung church nyo? Ay, yung church namin dyan sa may binigay pa yung address ng church nila. At tinanong naman ako, kayo, saan ang church nyo? So, yan yung sitwasyon niya yan. Ito pa. Yung iba naman, pag binanggit mo yung church, sa kanila ay kanya-kanyang church, grupo-grupo. At ang church sa kanila, naging isang sectarian. May pangalan, may grupo, at iba yung kanila, iba-iba yan. Kanya-kanyang church. So, mga sectarian naman yan kung tawagin. At may mga pangalan yung mga church. Ay, nako. So, mga kapatid, ang church, ayon sa pagpapaliwanag, ay katawan. Ito ay katawan. At ang mga believer ay hinahambing sa iba't ibang bahagi ng katawan na merong iba't ibang function. Kaya malinaw na ang katawan na ito ay tinatawag na katawan ni Kristo. Kaya pag binasa mo yung Efeso, nung binanggit yung church, binanggit ni Paul ang katawan ni Kristo. At tayo naman mga believer sa loob ng katawan, ay ang mga iba't ibang bahagi ng katawan. May iba't ibang function. Katulad ng kamay, may function siya. Ang mata may function din. Magkakaiba yan. Tenga, ilong, bibig, ang daming parte ng buong katawan. Na pinakikita sa atin na tayo mga mananampalatayang nasa loob ng katawan, sa loob ng church, ecclesia, ay merong iba't ibang function. Amen. Yung iba, merong gift na magturo. Yung mga function dyan para mga gift. Yung iba naman, merong gift para magbigay ng ebanghelyo. Meron din naman function na ang kanyang gift ay ang apostleship. Yan ay yung mga na ipapadala para tumulong sa mga eklesiya. Meron naman mga apostol at iba-iba. At maging physical na paglilingkod, iba-iba rin. Meron marunong magluto, magpiano, at sa labas ang kanyang hanabuhay ay karpintero. Nung siya ay matamo ng eklesiya, naging karpintero siya sa loob ng eklesiya. Yan ay isang function. Kaya iba-ibang function. Maraming miyembro, iba-ibang function. At upang maintindihan mo kung ano ang church, tignan mo yung sarili mong katawan. Mas maiintindihan mo siya. At yan ang tamang pananaw. Amen. So, hanggang din na lang ako. Hahaba ako dito. Okay, magbabasa na ako. As those who are born of God, the God-men, have not only the divine life, but also the divine nature. We are partakers of the divine nature, which is the nature of God. So ito naman yung sinasabi sa atin sa 2 Peter 1:4. Sabi diyan, we are partakers of the divine nature. Tayo ay mga nakikibahagi sa dibinong kalikasan. Na bilang mga naisilang ng Diyos, mga Diyos tao, tayo ay hindi lamang merong buhay ng Diyos, meron ding kalikasan ng Diyos. At hindi sinabi na tayo ay nagiging partaker ng divine life, kundi ng divine nature. So yun yung sabi dito. Ibig sabihin, yung divine life, at divine nature, magkaiba sila. Hindi magkapareho yun. Anong pinapartake natin? Divine nature. Pero meron din tayong divine life. Nang naisilang tayong muli, nagkaroon tayo ng divine nature at divine life. Pero sa partaking, divine nature.
So, ang feeling ko rito, ano ba ang pagkakaiba ng divine life at divine nature? Huwag kayong tumingin dito sa 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 MR, wala dito. Tinatanong ko lang ito. So, ang divine life, madali natin maintindihan. No? Sabagat yan ay life, madali mong maiintindihan. Halimbawa tayo, meron tayong buhay ng tao. Kaya tayo nag-i-exist bilang tao. Diba? Dahil meron tayong buhay ng tao. At ang buhay ng tao ay ang siyang nagsasanhi upang tayo ay umiral, makapamuhay, diba? Makagawa. Kapag ang isang tao na wala na kanyang buhay, hindi na siya iiral. Kasi wala na siyang buhay eh. Kaya meron tayong buhay ng tao bilang tao. Okay? At ang Diyos ganun din. Meron siyang buhay ng Diyos. No? Kaya siya ay umiiral. Ang kaibahan lang, ang buhay ng Diyos, hindi na mamatay. Eternal siya, walang hanggan. Mula walang hanggan, tungo sa walang hanggan. No? Ang Diyos ay umiiral kasi yung buhay niya ay eternal. Tayo naman mga tao, meron tayong buhay ng tao. Hanggat may buhay tayo, umiiral tayo bilang isang tao. Di ba? Kaya ang buhay ng tao ay nasa tao. Subalit nung tayo ay naisilang na muli, nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos na idagdag yan. Naging dalawa yung buhay natin. At nagkaroon din tayo ng kalikasan ng Diyos na idagdag din yan. No? Kaya ang tanong ko, ano ba ang pagkakaiba ng buhay at kalikasan? So kanina yung buhay, more or less madali na natin naintindihan. Pero ano ang kalikasan? Minsan may nabasa ako sa ministeryo, sinabi dyan ni Brother Lee na ang kalikasan daw, yung essence. Essence. Esensya. Oo. So, ibig sabihin, ang tao ay mayroong esensya ng tao. Okay, yan yung pinaka-essence ng tao. At ang, ano ba, maski yung walang buhay, may essence din. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng essence, na-identify sila kung ano sila. Katulad ng kahoy. Ang kanyang essence ay essence ng kahoy. Kaya kahoy siya. Pag ang isang item naman, ang kanyang essence ay bakal, o di bakal siya. Kaya yung esensya ay iba-iba ayon sa kung ano siya. Kaya ang esensya ng Diyos ay divine essence. Meron din siyang buhay, divine life. At ang nakikibahagi tayo dun sa divine essence. No, sapagkat yun ang Diyos mismo. Habang nakikibahagi tayo na idadagdag yung divine essence sa atin. Nadadagdag. Hanggang sa lumawak itong esensya ng Diyos sa atin. At ang ating direksyon ay mga tao tungo sa pagka-Diyos. Kaya ang kailangan natin ay divine essence. Amen. Okay, so we are men, for we do not have the human nature. Or we do have the human nature. Okay, so ulitin ko to. Tayo ay tao, sapagat meron tayong pantaong kalikasan. But we have also been born of God. We are God's sons, God's children. Thus, we have God's nature. In fact, we are God in His life and in His nature, but not in the Godhead. So, kaya tayo nagkaroon ng dibinong esensya dahil tayo ay naisilang ng Diyos. Naging mga anak ng Diyos, kaya tayo ay nagtataglay ng esensya ng Diyos. So, kung tutusin, tayo ay merong buhay at esensya ng Diyos. Kaya tayo naging mga Diyos tao. No, subalit, wala tayong pagkaulo ng Diyos. My burden in the Lord's ministry is not to build you up to be a nice man, good man, or a gentleman, but to be God-man. Amen. So, tandaan natin yung kabigatan sa Lord's Recovery.
No, maging ang ministeryo, ang kanyang kabigatan ay hindi ang gawin tayo ng mga kanais-nais na tao o mga mabubuting tao o mga gentlemen, mga maginoong tao. Hindi. Hindi yan ang goal o kabigatan ng ministeryo. Kundi ang kabigatan ng ministeryo ay ang gawin tayong mga Diyos tao. Amen. So eventually the Bible builds up a corporate man. Ultimately, this corporate man will be enlarged to be its consummation, the New Jerusalem. The issue of the Bible's teaching is just one entity, the New Jerusalem, as the aggregate of all the God-men. Amen. Amen. So ang Biblia kasi, ang kanyang gusto ay makapagtayo ng isang corporate na tao, sama-samang tao, sama-samang Diyos tao. So sila ay magiging magkakasama upang mapalawak ang patotoo ng Diyos tao. At itong Diyos tao na ito na sama-sama sa ngayon ay tinatawag nating eklesiya. At sa darating na kapanahunan, mapapasok doon siya at magiging ang bagong Jerusalem. So ano ba ang bagong Jerusalem? So ang bagong Jerusalem ay binubuo siya ng lahat ng mga piniling tao ng Diyos, mga tinubos na tao ng Diyos, mga nahugasan, napatawad, napabanal, na aring nagkaroon ng inaring matuwid, no, napabago, na transforma, na iwangi sa panganay na anak ng Diyos. Ano pa? Na transforma, na iwangi sa panganay na anak ng Diyos, at napabanal, at kalaunan, naluwalhati ang kanilang mga katawan. At kung nakumpleto na itong buong gawain na ito, siya ay mapapasok doon kasama ang naprosesong tres unong Diyos, magiging isang entidad na lang ito na tinatawag na bagong Jerusalem. At yan din ang pinakahangganan ng tres unong Diyos na naproseso, ang maihalo, maging kaisa bilang ang bagong Jerusalem. Kaya yan yung hantungan ng Diyos. At sa kawalang hanggan, siya ay na-incorporated, naihalo na. Dito sa mga kumpletong bilang ng mga mananampalataya na lubos na nailigtas sa pamamagitan ng organic salvation. At isang ano na lang yan, isang entity na lang yan, ang bagong Jerusalem. Amen. Amen. So today's reading na ako. There is such a fact that the divine life is mingled with our human life. Therefore, we must learn how to live not by our human life, but by God's life mingling with our human life to make us divine. Amen. Amen. So sinasabi niya rito, mayroong isang katotohanan, maski sa Biblia, na ang dibinong buhay at ang pantaong buhay ay nagkahalo na. Nagkahalo. Ibig sabihin, nagkasama siya, nagkahalo. Kaya naibunga ang Diyos tao. Kaya yan ay makikita natin sa buong Biblia. Kaya dahil dito, na tayo ay naging mga Diyos tao, meron tayong dapat pag-aralan at sanayin, mga kapatid. Dapat bilang mga Diyos tao, matutuhan nating mabuhay. Okay? Hindi bilang isang tao, kundi mabuhay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos na naihalo sa pagiging tao natin. So, yan yung tamang pamumuhay ng isang Christian. So, pag tinanong mo, ano na ba ako ngayon, Brother Danny? Nanampalataya ka na sa Panginoon? Naihalo na sa iyo ang dibinong buhay. No, ikaw ay nagkaroon ng
karagdagang buhay, pero hindi naman nawala yung iyong pantaong buhay. Hindi naman siya napalitan, kundi nagkahalo lang. Kaya ang tawag sa iyo ay Diyos tao. May kalikasan at buhay ng Diyos. Pero, paano ka ngayon mabubuhay bilang Diyos tao, bilang isang Kristiyano? Paano ka ngayon mabubuhay? Dapat mabuhay ka hindi sa pantaong buhay, kundi dapat mabuhay ka sa pamamagitan ng buhay ng Diyos na naihalo sa iyong buhay pantao. So, anong pamumuhay yan? Pamumuhay yan ng Diyos tao. Hindi tayo nabubuhay, hindi mo pwedeng baliktarin. Ibuhay natin ang pagiging tao sa dibinong buhay, parang hindi magandang pakinggan. Ang mas magandang pakinggan ay huwag tayo mabuhay sa ating buhay tao, kundi ibuhay natin ang buhay ng Diyos, no, na nakahalo sa ating buhay tao. Yan ang tamang pamumuhay. At yan ang pamumuhay ng Diyos tao. Amen. So our human life, the old man, has been crucified for the living of the divine life with the resurrected human life, the new man. Our old man, the natural man should not be cultivated. Rather, it should be cut off. It should be crucified. It has been crucified already with Christ on the cross. Christ has crucified all his believers so that his believers may live not by the crucified life, but by the divine life in a humanity that is resurrected. Amen. So, mahaba-haba ito. So, familiar tayo dun sa Galatians 2:20, na kung saan sinasabi dyan, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith, the faith of the Son of God who loves me and gave himself up for me. Amen. So, yan yung Galatians 2:20. So, dito sa verse na ito, sinabi niya, I have been crucified with Christ. Napako na tayo kasama ni Kristo. At kung tayo ay napako na, hindi na tayo umiiral. Ang ibig sabihin ng napako, namatay. Na ang ibig sabihin nung ang Panginoon ay namatay sa krus, sinama niya tayo na maipako doon sa krus, mamatay doon sa krus, nakasama niya. O, tama naman. Di ba? So yan yung Galatians 2:20. So, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng na-crucify tayo at napakong kasama ni Kristo? Ito ay tumutukoy sa ating lumang tao. Tayo ay merong lumang tao. At ito ay ang laman na natisod na ang ginawa ni Kristo, sinama niya sa krus, pinako niya doon, binigyan niya ng katapusan itong lumang tao. Pero, paano tayo nabubuhay ngayon? Paano tayo umiiral ngayon? Tayo ay umiiral at nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Kaya sabi niya, no longer I who live. So, sino yung I na yan? Yan yung napako sa krus. Yan yung lumang tao. Yan yung laman na naipako sa krus at pinako ng Panginoon. Pero sabi niya, nevertheless, I live. Paano ang isang naipako na, nabuhay pa din? Ito ay tumutukoy sa ating pamumuhay ngayon bilang nabuhay na isa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ang ating pantaong buhay, nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Yung ating lumang buhay, lumang tao, okay, ay napako na kasama ni Kristo. Wala na yun. So, dapat maintindihan natin to. Bilang mga believer, tayo ay nabubuhay ngayon sa pagkabuhay na muli ng Panginoon.
No, hindi na yung lumang tao. At itong pagkabuhay na muli ng Panginoon, na kung saan tayo ay nandiyan at nabubuhay, ito na yung ating bagong tao. Yung lumang tao, na-crucify. Pero nabuhay na muli sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo at naging bagong tao na siya ngayon. So yan yung Galatians 2:20. Ngayon, ang sinasabi dito, huwag ka nang dumepende sa dating buhay mo. At huwag mo na rin pangarapin na yung dating buhay mo ay mapaunlad mo pa siya, mapaganda mo pa siya, ma-improve mo siya, at maging mahusay siya. No, so hindi. Sa Panginoon, ang lumang tao, walang pag-asa. Hindi inisip ng Diyos na, ay, itong lumang tao, ito yung laman. Medyo turuan natin para tumino, para matuto. Hindi. Sa mata ng Diyos, wala ng pag-asa yan at give up na ng Diyos yan at pinako na ni Kristo sa krus. No, kaya ang isang believer, hindi na, nag-i-improve ng kanyang sarili. Hindi na siya nagpupumilit upang ang kanyang sarili ay pagandahin niya, ilayo niya sa masama, turuan niyang gumawa ng mabuti, no? At i-train niya na maging gentleman, maging maayos, magkaroon ng magandang integridad. Hindi, ipako na sa krus yan. Ibig sabihin, dapat i-give up mo na yan at mabuhay ka sa pagkabuhay ni Kristo. So yun yung sinasabi sa atin. Amen. So hindi na tayo nabubuhay sa buhay na luma na naipako na. Kundi nabubuhay tayo sa isang buhay na muling pagkabuhay na kung saan itong buhay na ito ay merong karapatan na makibahagi sa dibinong kalikasan. So ang lumang buhay natin, wala siyang kakayahan na makibahagi sa dibinong kalikasan. Pwede lang tayo makibahagi sa dibinong kalikasan kung tayo ay nabubuhay sa isang pantaong pamumuhay na kasamang na nabuhay na muli. So yan lang ang pamumuhay na pwedeng makibahagi sa dibinong buhay. Amen. Amen. So now, the divine life is living, not in a natural humanity, but in the resurrected humanity. That is the new man. We all need to see such a vision. We should always be reminded that our old man was crucified. Then in regeneration, our natural humanity was resurrected. No, kaya nung tayo ay nabuhay na muli, nung tayo ay naisilang na muli, yung lumang buhay natin na napako na ay nabuhay na muli. No, kaya sa pamamagitan ng buhay na nabuhay na muli, tayo ay nakakapamuhay ngayon. Wala na yung dating lumang buhay. Amen. At ito ay napako na. No, at sa maniwala ka o hindi, meron kang pandama na ganyan o wala, kailangan tanggapin mo ang katotohanan na yan. Na ang aking lumang buhay ay napako na. At hindi ko na siya kailangang ipamuhay pa. No, sapagkat siya ay isang buhay na tinapos na ng Diyos, give up na ng Diyos. Amen. At dapat tayo mabuhay pa rin sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. At itong pagkabuhay na muli natin ay nagsimula nung tayo ay naisilang na muli. Regeneration. So regeneration is a resurrection. To be regenerated, is to be resurrected with a divine life. Therefore,
Today, we should live a life conformed to the death of Christ, that the divine life may have an opportunity to live with our resurrected humanity. Amen. So yung pagkasilang na muli ay sa loob ng pagkabuhay muli. At ang maisilang na muli ay ang mabuhay na muli, no, sa dibinong buhay. No, kaya ngayon, ang buhay na ating pinamumuhay dapat nakawangis sa kamatayan ng Panginoon upang ang dibinong buhay ay magkaroon ng oportunidad na mabuhay, no, kasama ang pagkabuhay na muling buhay. Amen. So, malinaw na to. Amen. So 1 Timothy 3:16 says, "Confessedly, great is the mystery of godliness. He who was manifested in the flesh." According to the context of this verse, godliness here refers not only to piety, but also to the living of God in the church. That is, to God as life lived out in the church. So pumunta naman tayo dito sa godliness. Godliness naman ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang godliness sa Tagalog ay pagkamaka-Diyos. So dito sa 1 Timothy 3:16, sinasabi, confessedly, great is the mystery of godliness. He who was manifested in the flesh. So binigyan tayo ng definition ng kung ano ang pagkamaka-Diyos o godliness. Sinasabi sa atin na ito ay isang dakilang hiwaga. At sa hiwagang ito ay yung ang Diyos ay naipapamuhay o naipapahayag, manifested, naipapahayag sa laman. So kapag ang Diyos ay naihayag sa laman, that is godliness. Yan ay ang pagkamaka-Diyos. At yan ay ang isang dakilang hiwaga na ang Diyos ay naipapakita, naihahayag sa pamamagitan ng laman. Napaka-great na hiwaga. Pero kalaunan, binanggit niya na ito ay corporate. Hindi pang isahan. Kundi doon sa verse na yan, meron siyang denotation na itong Diyos na naihayag sa laman ay Diyos na naihayag mula sa Ecclesia. Kaya, paano gagawin ito? So, dapat may mga Kristiyano o believer na naihahayag nila ang Diyos sa kanilang laman. Ang Diyos na buhay, nakikita sa kanilang humanity. Amen. At ito mga tao na naghahayag sa Diyos sa laman, ay dapat nagsasama-sama. Nagsasama-sama, nabubuo bilang isang pagtatayo na kung saan ang Diyos ay nakikita sa flesh, sa laman ng mga taong ito. Naihahayag sila sa kanilang humanity ng sama-sama. Kaya yung godliness dito, hindi pang individual, kundi ito ay corporate na tumutukoy sa kahayagan ng Diyos sa Ecclesia. Amen. So yan yung sinasabi. So godliness means that God becomes man and man becomes God. This is a great mystery in the universe. God has become man so that man may become God to produce a corporate God-man for the manifestation of God in the flesh as the new man. Amen. So sinasabi sa atin ang godliness, ay ang Diyos na naging tao. Ang tao
na naging Diyos. Ang Diyos na naging tao, ang tao na naging Diyos. Amen. At itong hiwagang ito, okay, ang dakilang hiwagang ito ay dito sa, ito ang pinakadakilang hiwaga sa buong sansinukob. Okay, na kung saan ang Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging Diyos, upang ibunga ang pinagsama-samang Diyos-tao. Amen. At ito ay para sa kahayagan ng Diyos sa laman na walang iba kundi ang bagong tao. So binanggit dito yung bagong tao. So itong bagong tao rito, hindi ito individual na tao. Ito ay corporate. Isang sama-samang bagong tao. At itong bagong tao ay isa sa mga aspekto ng eklesiya na binanggit sa Biblia. Halimbawa, pag binasa ninyo ang Ephesians 1, diyan sinabi na yung church ay new men. Ang church ay new men. Kaya sinabi ni Paul, dito sa new men, walang Griego, walang Greek, walang Hudyo, walang Hentil, walang mayaman, walang mahirap, walang barbarian, walang Scythian, walang alipin, walang malaya. Ibig sabihin, inalis niya lahat yung mga identity ng tao ng sama-sama. Inalis niya lahat. At sa huli, sinabi niya, okay, dito sa new man, Christ is all and in all. Nang ibig sabihin, ang new man, yung aspekto ng new man, ang hinahayag lang niya ay si Kristo. Christ is all. Ibig sabihin, all, lahat. Christ, 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 Christ. Hinahayag ay si Kristo. In all, si Kristo na nasa loob nila, nasa loob nila, nasa loob nila, nasa loob nila. Pero hinahayag si Kristo. Walang iba. Kaya ang ibig sabihin, ang eklesiya sa aspekto ng one new man ay tinakwil niya ang lahat ng mga bagay na hindi si Kristo. Alam mo tinakwil niya yung kaugalian ng kanilang lahi. Tinakwil niya yung kultura ng kanilang lahi. Tinakwil niya yung mga pagsasagawa na may kinalaman sa kanilang nationalista at sa kanilang citizenship. Inalis din yan. Kaya hindi sila nabubuhay sa pamumuhay ng Chinese, American, Indonesia, Pilipino. Hindi sila nabubuhay dyan. Sapagkat kung ano ang kinabubuhay mo, yun ang iyong nahihahayag. Kaya lahat ng yan, nawala na. Ano natira? Christ is all and in all. Amen. So yan ang godliness. Yan ang godliness. No? Wala na lahat ang mga practices corporately. Kundi si Kristo na lang ang nabubuhay. Kaya sinasabi nila, ang pinakamahirap na matupad sa lahat ng mga aspekto ng eklesiya ay ang one new man. Amen. At itong one new man ang magtutupad ng walang hanggang layunin ng Diyos. Di ba? Pag bumalik tayo sa Genesis, ang kagustuhan ng Diyos, kaya niya nilalang ang tao, ay upang ihayag siya ng tao. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Ang ihayag siya ng tao. Bakit ka nilikha? Upang ihayag ko ang Diyos. Kung hindi ko hinahayag ang Diyos, ang aking buhay ay walang kabuluhan. Pero dito naman sa one new man, ang kahayagan ay hindi individual na kahayagan. Sama-samang mga Diyos-tao na naghahayag
sa buhay ng Diyos. Yan ang godliness at yan ang one new man. Amen. 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 This corporate God-man grows up for the purpose of building up the organic body of Christ for the fulfillment of the eternal economy of God. So sinasabi niya, yung corporate God-man, dapat lumago, no? Dapat maitayo bilang organikong katawan ni Kristo upang isagawa ang walang hanggang ekonomiya ng Diyos. Ang walang hanggang ekonomiya ng Diyos ay ang kagustuhan ng Diyos maipamahagi ang kanyang sarili tungo sa tao. At sama-sama sila maitayo, no, bilang katawan ni Kristo upang ihayag ang Diyos. At yan ang katuparan ng walang hanggang ekonomiya ng Diyos. Amen. The manifestation of God is possible by the body of Christ. The body of Christ is just the manifestation of God for the fulfillment of the eternal economy of God. So mga kapatid, ang sama-samang kahayagan ng Diyos, no, ang mga Diyos taong sama-samang naghahayag sa Diyos ay pwede lang mangyari at pwede lang maisakatuparan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na walang iba kundi ang Eklesiya. Amen. So the manifestation of God is possible by the body of Christ. The body of Christ is just the manifestation of God for the fulfillment of the eternal economy of God. Regardless of how much our natural self can be built up, and regardless of how much our natural capacity can be cultivated, we can never be the manifestation of God, and we can never be a part of the body of Christ. This must be the responsibility of the God-man. Amen. So mga kapatid, anumang gawin ng natural na sarili natin, ang ating lumang tao, no, maski na siya ay maitayo, anuman ang kanyang gawin, no, maski na siya ay iyong paunlarin, yung natural man, hindi niya kayang ihayag ang Diyos. Wala siyang kakayahang maihayag ang Diyos. At hindi rin siya pwedeng maging bahagi ng katawan ni Kristo. No, ang kahayagan ng Diyos ay responsibilidad ng Diyos tao. Kaya malinaw na pinapakita sa atin dito, walang kinabukasan ang ating natural na tao. Unang-una, pinako na yan. At kung gagamitin mo naman yan, maski pinako na yan, hindi rin posible na may kakayahan siya na ihayag ang Diyos. Wala siyang kakayahan. No? Kaya tangi lamang ang isang buhay na nabuhay na muli ang pwedeng maging bahagi ng katawan ni Kristo. At tangi lamang ang katawan ni Kristo ang may kakayahan na ihayag ang Diyos, no, ng sama-sama. At ito ay walang iba kundi ang Eklesiya. Amen. At ang paghahayag ng sama-sama sa Diyos ngayon ay responsibilidad ng mga Diyos tao na nagsama-sama. Sila lang ang may kakayahan. So the God-men are born of God to have God's life and God's nature, to live by a mingled life in a mingled nature, to build up the body of Christ as God's manifestation. This is the revelation of the Bible. So muli, dinala tayo sa pahayag ng buong Biblia. Okay, na kung saan ang mga Diyos tao na naisilang ng Diyos, na may buhay at kalikasan ng Diyos, ang nabubuhay sa isang pinaghalong buhay, pinaghalong kalikasan, upang itayo ang katawan ni Kristo para sa kanyang kahayagan.
Ito ang buong revelation ng Bible ngayon. Amen. Sa mga kapatid, sa last part, babasahin ko na lang. Medyo napaus na rin ako. So the Bible teaches that a man must be born of God to be a God-man. So tatagalugin ko to. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay dapat maisilang na muli bilang Diyos-tao, at itong Diyos-taong ito ay dapat maibangon, lumago, at maging ang Diyos-tao na nakakaalam na dapat itayo niya ang kanyang sarili bilang katawan ni Kristo para sa kahayagan ng Diyos, para sa katuparan ng walang hanggang ekonomiya ng Diyos. Amen. So, yan yung sinasabi sa atin. Amen. So, salamat sa Panginoon. Amen.